Good afternoon, everyone. Maayong hapon sa tanan. I am Attorney Israelito Pañares Torion. I am the legal counsel of the Kingdom of Jesus Christ. With me is also our co-counsel, Attorney Eunice Ambrosio. And on my left side is our Minister, Sir Carlo Catiel. No? We are here to provide you an update as to what is happening now on day 5 in the service of an arrest warrant as against Pastor Apollo Sikibuloy and his co-accused. No? We don't have to inform you as to what happened already in the 4 days. You know already that when General Nicolas Torre arrived here in the early morning on August 24, I tried to negotiate with him that there was no need for the employment of force in the service of warrant of arrest. And I pointed out to him, I asked from him a copy of the arrest warrant, and what I was showed after about 15 minutes was an arrest warrant as against Sylvia Simanes, whose address is in Pasig City. So I pointed that out to him, and I think you already know that his justification was that he has to enter here because the warrant states elsewhere. When I pointed out to him that elsewhere refers to the presence of the accused elsewhere but not a ground to search a property not registered in the name of the accused, he replied that I would just file the appropriate case in court. That's what happened. And now we are on the 5th day of this alleged implementation of warrant of arrest, and Minister Carlo Catiel will relate to you what happened in the at 4 o'clock in the morning when policemen were trying to bring into the compound, no? Despite the objections of the members, several equipments which were loaded in different packages, big packages, no? And despite the objections of our members, they brought the same equipments into the compound and direct to the cathedral. We will let Carlo Catiel narrate as to what happened. Good afternoon to all sa ating mga kaibigan sa hanap buhay, sa media. Magandang hapon po sa ating lahat. Una, salamat po nandito po kayo para malaman niyo po yung mga totoong nangyari at makuha rin po yung side po namin, no? Kasi yun nga, yung pagka-receive po ng TPO po, no, sa na-issue po ng korte, nagsaya po kami, nagpasalamat sa Diyos, sa ating Ama, kasi nga akala namin matapos na. Hindi pala sinunod ni Torre. Kasi yung pagpasok na dito, sabi lang, mahinto lang kami kung kukuha kayo ng court order. Ngayon, may court order na ayaw pa rin sundin. So, I don't know anong tawag dyan. Magsiserve lang ng warrant. Pang-anim na pala, pang-5 na pala tayo na araw ngayon. So, yung alas 4 ng madaling araw, kasi yan ako nakasign sa main gate po, sa gate 18 po namin. Sa pilitan po nilang pinasok, mga malalaki at may maliliit na mga mabibigat na kahon, kasi bawat kahon, dalawa po nagbibit-bit, no, na mga hindi naka-blue, parang mga staff personnel, mga baril pa yung iba . Then, sa pilitan kaya may kunting commotion kasi nga gusto namin ipadaan sa scanner. May scanner kasi kami dyan . May scanner kami dyan, yung iba dumadaan naman. Nagtaka kami yung sa pilitan tuloy-tuloy tapos hinarang namin, nagkagit-gitan po kasi gusto lang namin idaan po natin sa scanner para malaman natin ano po yung laman. For our safety and for your safety po siguro. At saka parang bawal na magdala dito kasi nga cease and desist, kaya ihinto ninyo, bakit nagpapatuloy pa rin kayo? Pero they didn't listen to us. Pinwersa po lang dala yung mga malalaki na mga naka-box po, mga 5 ata. Mga 5. Then, tuloy-tuloy po sila dyan sa cathedral na nakabarikada na. Kasi may advance party na po sila the previous night pa po, previous day, nandun na sila . May nakaset up na po sila ng mga whiteboard, may mga plano-plano doon, may mga table na po sila. Then, pinasok po doon. Okay, so, barikada naman. Then, mga ilang minuto, lumipas, hundreds of mga anti-riot nila from Region 4-8, dumiretso na naman doon sa gate. Nag-formation po sila. Ano naman to? Ang haba-habang formation. From the gate hanggang kalsada, nakaganon po, 2 files po, may daanan po sa gitna. May mga 5 po na mga naka-hoodie, na tabon po yung mukha.
yun yung iniskorta nila. Side by side, police, then harap, likod, yan. Kaganon po sila lahat. Diretso po lakad. Sino naman to? Kinuha naman yung mga video. Sino to? Gusto naman makita ang mga pagmumukha to. Kasi, sa pagkakaalam namin, police operation, dapat naka-uniforme ng police. Dapat mga police lang ang papasok. Eh, marami po kami na-intercept dyan ng mga kasamahan daw nila. Pero hindi naka-uniforme. Hindi talaga namin pinapapasok. Nakaitim pa, wala kang makita, naka-glasses pa, nakaitim lahat. Kini-question namin yan palagi. Kasi nga, gagawa sila ng mga kabulastugan dito, desperate move talaga nila kasi wala pa silang nakita, eh ano naman gagawin nila? Dapat maintindihan din yung side namin. So hindi namin pinapapasok. So alam nila na hindi namin pinapapasok ng mga hindi namin. Ang ginawa lang yun, binabarikadahan nila. Iniskortan nila ang haba-haba. Papunta dito, sino ba ito? Mga 5, naka-orange, naka-itim, naka-brown. Pagdating doon sa pinapasok nila sa cathedral, yun na, mga operator pala yun ng mga equipment po nila. Hindi ko alam ng mga equipment, mga life detector equipment, heartbeat. Yan naman ang gusto ni Torre, mga heartbeat daw na ma-detect nila. So, from a distance kasi barikada, we are not allowed to get inside with the lawyer habang piniperform nila dun sa loob. Which is, in my part, paano namin malaman kung may tinanim kayo dyan, may gagawin kayo dyan na walang witness. Kahit makapasok man, kahit lawyer man lang, later na po na pinapasok. Pinosisyon na lang ng mga pinaggagawa nila doon using their equipment po. So yun, nakakabahala po sa part po namin. Kasi they will just tell you, oy, may heartbeat po dito. Then how accurate yung mga equipment nila? Then pag-test naman mamaya, wala na. Nandito na naman. Nandito na naman. Tapos pagtapos na mag-search sa isang lugar, hindi lang yung before ang JMC pa, babalik na naman yan kasi may hindi kami sigurado. Babalik ka na naman. So, walang time na, walang katapusan. Binuin mo, wala kang laban. Pag sabihin nila, may heartbeat dito, wala kang magawa. Kurduron to agad nila ng mga pulis. Mag-perform na naman sila. So, to parang desperate move kasi parang wala talagang nakita for 5 days. For 5 days, wala silang madala, walang may anong mukhang pag-aarap nila doon. At kami, again, sasabihin ko lang, and they always accuse us that we resist. Wala pong resistance. Nakita nyo, paano ka mag-resist? 3,000, 4,000 mga polis nandito. 3,000, 4,000. Paano mo yan i-resist? Paano mo i-resist pag i-cordon nila? Barikada nila isang building. Mariresist mo ba yan? Ano yung alituntunin na binigyan ni Torres? Sinusunod namin to the detail. Anong gusto niya? Lahat para matapos na, alis na kayo. Kung wala kayong nakita, alis na kayo. Gagawa na ng mga istorya-istorya. And I know Attorney will elaborate more kung ano pa yung mga sa legal side at sa communication with Torre after na naipresenta po yung galing sa korte po na Writ of Amparo. Okay, and then as you know, there is already a Writ of Amparo, and to our understanding, they were ordered supposedly to cease and desist from any act or omission that threatens or violates the life, liberty, or property of the petitioners. And the rationale behind the issuance of the Writ of Amparo was the restrictions and control being imposed by the PNP here. And that, but the problem was that General Torre concentrated only in the second wherefore portion of the temporary protection order, which provides the removal of any barricades, barriers within the compound. No, that is why we already filed. No, you were all present yesterday when we had a discussion, to a certain point heated, but we agreed to disagree. That they will file, they informed us that they will file a manifestation before the RTC 15, and that allegedly they will file a motion for clarification. Parang naunahan pa namin sila, no? Kasi nag-file na kami ng manifestation po na ipapakontempt po namin sila, no? At saka meron kaming mga ibang mga prayers po na nandun, no? And I think magpatawag ata yung presiding judge. I don't know what he will do with it. No, we are waiting for his action. And despite the Writ of Amparo na wala ng mga barriers, even if we will concentrate only on the second portion of the wherefore order, Attorney Eunice Ambrosio will tell you na wala ng barrier, wala ng blockade, pero ano pong nangyari, Attorney Eunice?
Okay, so around since yesterday po kasi gabi, hindi po pinapayagan yung mga lawyers na pumasok. So sila lang po yung nasa loob ng cathedral. So we were allowed only at around 7 a.m. in the morning kanina. So lawyers lang pinapasok, kami din yung nag-document. So it was around 7 a.m. and then ang nangyari is that they would like to again check if there is a heartbeat. So ngayon, dinagdagan daw nila yung equipment nila. Yung tawag sa equipment nila is life and motion tracer. Okay, yun yung initial, para siyang box na hinahawakan sa dalawang side, tapos iniiwan siya, and then people should be at a distance, tapos i-detect niya kung merong, kung may lalabas na color red dot, meron daw doon na taong naka-steady. Pag color green is the person is moving. Ngayon, since dalawa yung pinasok nila na equipment, ang ginawa nila is pinagsabay nila dyan sa likod ng cathedral and doon sa cathedral mismo. So, yung lawyer na si Attorney Lara, siya yung naiwan doon sa cathedral mismo na mag-check while they search for another heartbeat. Ako yung nandun sa likod sa my holding room. And then, ang ginawa namin is every inch, nilalapag nila yung kanilang motion and motion device, yung life and motion tracer. Nilalapag nila every inch and then we go at a distance, tapos i-check nila. However, negative naman siya. Meron lang dalawang portion doon na parang nag-red, dalawang portion. So, ang ginawa nila is naglabas na naman sila ng another device. Yung device na yon is ititrace niya yung mga vibrations, parang sounds. So, parang confirmation yon. So, ang ginawa nila, kasi dalawa yung room sa loob ng holding room, dalawa yung room doon, yung isa for parang common area, tas yung isa is parang resting na area. Ang ginawa nila is nilapag nila kada area yung yun nga, yung parang color green siya na nilalapag mo siya, yung parang siyang mic, nilalapag nila doon, flat yung magdidetect ng vibration. So nilalapag nila kada area. However, negative siya. So ang ginawa namin is lumipat kami doon sa common area and doon ulit nilapag nila yung square na naman nila na device. So pagdating doon, wala talaga, walang lumabas na color red dot. So ibig sabihin nun, wala silang na-trace na heartbeat. However, for confirmation again, nilabas na naman nila yung sa vibration na naman. So ang pinakalas nilang ginawa po is that yung isa kasi na vibration nila na device is nakatutok siya malapit sa aircon. So in-off namin yung aircon kasi naka-trace siya ng natitrace na kasi yung vibration ng tumutulong tubig, ganyan. So pati yung vibration ng aircon. So in-off namin yung aircon doon, nilapag nila doon, and ang sabi nila is may naririnig daw silang sound. So they asked kung ano daw yung nasa likod. So sinabi ko sa kanila na yung likod po niyan is the cathedral stage na po. So ang ginawa nila is pina-open po nila yung aming aircon kasi para masatisfy sila. And yun nga, ang sinasabi nila is meron talagang sound. So yun yung sinasabi nila. So inopen talaga yung aircon namin, and then hindi ko alam kung they were satisfied, but inopen talaga namin siya. So after po nun, pumunta po sila dyan sa gilid ng cathedral. Sa labas na po, meron kasi sila nakita na parang square na para siyang maliit na opening. So sabi po nila, baka exhaust daw po yon. So, ang ginawa namin is, gusto kasi nilang i-cut daw po yung tubo. So, tinawagan po namin yung aming engineers kasi baka maapektuhan yung mga wirings or ano bang mga pipes sa cathedral. And then, it was confirmed na downspout po talaga yon ng aircon. So, ganun po yung nangyari nung doon po sa cathedral kanina. So mga 7 a.m. na po kami noon ang pinayagan pumasok, and then we assisted them until 9 a.m. po.
So we will provide you with the tapes, no, as to what really happened during this search for heartbeats. And I would just like to remind everyone, is this legal? No? Rule 113 Section 11 is our guide. If you have an arrest warrant, no, and it commands you to arrest a particular person, but you have to enter a building, what does the law require? It requires there are three requisites. The first requisite is that the police officer who is authorized to, or who is empowered to arrest him, no, any police officer for that matter, must have personal knowledge that the accused is present in this building or reasonably believed to be present in this building. What we are seeing now is that the guide of General Torre and his men is merely based on suspicion. Why? Because if you remember, his first usage of his alleged equipment was done in JMC compound, no? And in the private quarters of Pastor Apollo Sikibuloy. Later, in the basement of JMC, but nothing was found. And as a matter of fact, at one time, there was a alleged confirmation that there is a heartbeat, but what was seen was, I think you know, tubo lang pala, no? And then secondly, yung mga daga. Now, iba na naman ngayon. Nung nagkausap kami kahapon, yung bunker daw malapit sa JMC elevator. Pero, noong kaninang umaga, at saka kahapon, late night, ang kanilang search ginawa na nila sa cathedral na. So we have here a situation really that they are on a fishing expedition. And that they are even using certain men who are hooded as their alleged informant. Kasi every time na pumapasok si General Torre, nakikita naman, na may nag-guide sa kanya. Yung guide pala, wala ring alam. No? Can mere suspicion be a ground to conduct an omnibus search of a property not even owned by the accused, not registered in the name of the accused? The answer to that is no. Simply because of the fact that the law does not grant him the authority to turn an arrest warrant to conduct an omnibus search on a property owned by another person. This is utterly illegal and this is utterly unacceptable to us. Okay? And what else? No? They are saying that they need more time na naman daw, no? Na kailangan mag-search. Kaya nga siguro, sa sige ako isip-isip kagabi, nakatulog ako at meron akong dream. Yung dream ko, baka nagsabi na may gold na makikita daw dito, at saka kung gold kasi may nakikita po dito, they will now operationalize another law. Because when it's part of natural resources, or maybe it's part of wealth, no? Hidden wealth. So may stake na naman ang state. So sa dream ko kagabi, nakita ko na baka gagawin na naman itong reason to prolong their stay here, no? Pero buti na lang na nakagising ako at pag request ko ng update ng aming mga kasamang lawyers, wala naman daw nangyaring ganun. Bakit kaya ako nakadream ng ganun? Simply because of the fact, if you will remember, 2 days ago, no, there was a new theory that was developed by the police. And what was that? They were saving human trafficking victims. Right? Remember? Okay? That was a developing theory after they failed to see and arrest Pastor Apollo Sikibuloy here. Despite our declarations na wala nga si Pastor Apollo Sikibuloy dito. Bakit kayo hindi maniniwala sa amin? Anong ginawa nila? Ano talagang nangyari doon? Yung anak kasi nung matanda, 52 years old, no, na babae, pumunta dito kasi nag-alala. Alala siya. Ang pagpasok niya dito, hinarang ng mga pulis, di ba? May human barrier diyan na may mga truncheon pa yung mga pulis, di ka makakapasok. Narinig nung isang pulis na naghahanap siya ng kanyang mama dito, no? Sinabihan, magpa-blatter ka sa pulis. Pa-blatter ka, din pumunta doon sa police station, no? Narinig ni General Torre,
And then, yun siguro, nagkaroon sila ng quick discussion ng mga pulis. Ayun, meron na silang bagong theory ngayon. They are here in, implementing anti-human trafficking law. Dinala sa Camp Katitipan, nagawa ng press conference, pero tanungin ko kayo, nung press conference na yun, nandun ba yung alleged human trafficking victims? Di ba wala? Nakapag-ask ba kayo ng questions doon sa alleged human trafficking victims? Wala rin. Kasi nag-execute na nga ng affidavit yung mga alleged source of information nila na, out of their own volition pala yun. Matagal na pong miyembro po yung 52 years old. Tsaka nakakita ba kayo, nakarinig ba kayo ng isang human trafficking victim na 52 years old na po? Oo. Tsaka yung isa, 21 years old na po. So, kaya nga, hindi na nila pinupursu ito na theory. I don't know what will be the other theory now that they will advance so as to legitimize their continued stay here in JMC and KOJC compound. Now, I have to respond likewise to the bomb threat, no? Kasi nga po, ang problema kasi ng mga pulis, alam naman nila na isa lang po ang speaker namin dito po, ako, no? I'm dealing with General Torre, pero hindi na kasi ako niya ina-answer ng cellphone at saka tawag, saka text messages, no? Ang problema kasi, may isang pulis na tumawag doon sa aming maganda at na lawyer na si Attorney Kay Lorente. At nag-provide ng information na bubumbahin daw itong aming cathedral, which is really a sacred place for KOJC member. Yung bata kasi, si Attorney Kay Lorente, matalino yan, mabait yan, maganda pa. Babae, hindi nakapag-control ng kanyang emotion at umiyak at nataranta. Biruin mo, member siya ng KOJC, sacred place nila yung kanilang cathedral at saka bubumbahin. Ako po'y Muslim. Kung sasabihin mo sa akin, ikaw na pulis, kung sino ka man na nagbibigay ng information dun sa babae namin na lawyer, at sasabihin mo yung masjid ninyo ay bubumbahin, iwan ko lang kung anong mangyayari. Maski threat pa lang yan, naku, haram po yan. Ewan ko anong magagawa ng mga brother Muslims namin kung tatakutin mo yung mga Muslim ng ganyan. So siyempre, nagpanik yung aking associate, yung aking kasama dito. Iparinig mo nga, and then I will continue. Pwede ba marinig nila? Naka-record to mo. Gusto mo yung please negotiate? Okay, yeah. Islam! Bakit? Ano yung Islam? Grabe naman kayo, sir! Grabe! Wala pa rin ma-negotiate kasi wala dyan! Huwag niyong i-explode! Please lang! Pag tinag-threaten niyo kami para yan, wala nga dyan, sir! Huwag kayong mag-explode dyan! May mga tao dyan! Pwede ba, sir? Bahala! Simbahan yan, sir! Simbahan yan! Pakisabihan niyo yan, commander niyo! Lagi yan dyan yung mga tao niyo! May mga puso kayo! May mga pamilya kayo! Mga tao yan dyan! Grabe naman kayo! Gawin niyo ang tama, sir! Gawin niyo ang tama! You are just there to implement warrant of arrest! You are just there to implement warrant of arrest! Hindi search warrant pero inalaw kayo. Sobrang even go back to the basic. Do not explode. Ano kayo mga terorista? Pwede ba? Necessity, proportionality. Hindi kami mga terorista. Please lang din, huwag kayong mag-explode. Tao ba kayo, sir? Grabe. Missionaries yan, sir. Please. Please.
sir, pending yan. Ganun kayo ka-desperate yung tore na yan. Huwag niyo, sa negotiation, patayin niyo ang mga inosenteng tao. Yung, i-explode, walang mamamatay. Anong klaseng negotiation? Ano yan? Ransom? Kidnapping for ransom ginagawa niyo? Naka-record to, di ba? Naka-record to. Naka-record to lahat, di ba? Kung sino ang makakausap mo sa taas mo, please negotiate. Yun lang. Please lang. Maniwala ka sa akin. Gusto mo ng information, di ba? Binigay ko. They will lose exclusives kung hindi kayo mag-negotiate. Pero pinasabi sa'yo, klaro-klaro. Kaya nga, sir, Please negotiate. alam niyo how to implement warrant of arrest. May mga pending na motion to quash information and motion to quash warrant of arrest. Kaya ako nandito kasi naghihintay ako sa resolution ng Pasig City Judge. Yun nga, bakit yung minamadali? May mga pending resolution. May court order na temporary protection order. Sir, tao kayo! Gamitin nyo! Gamitin! Huwag lang kayo basta mag-ano lang sa mga utos ng mga leaders ninyo. Gamitin yung utak nyo! Hindi nga ako naniniwala sa leaders ko. Sinasabi ko lang sa'yo kung ano yung information. Kasi gusto mo ng information, di ba? Yung sinasabi ko sa'yo, negotiate. Kung ako pa sa inyo, sir, umalis na kayo dyan. Kung plano nyo pa mag-explode agad simbahan yan, mananagot, hindi ba kayo managot dito sa batas ng lupa? Mananagot kayo sa batas ng Diyos! Tao yan, mga misyonary yan! Again, may mga pending motion. Information, sinasabi ko sa'yo. Pero anong sinabi mo kanina, sir? Ipa-explode nyo? At risk pa yung mga buhay dyan? Huwag nyo kaming i-threat sa mga buhay. Like sinabi namin na kahanad ang mga kinabuhi. Huwag nyo kaming i-threaten. We will never bow down sa injustices. Ayusin nyo kami. Again, may mga pending na mga court na mga... Kaya legal ang ginagawa namin. May mga petition kami. Negotiate. May mga motion for reconsideration kami. Hindi kami makipag-negotiate sa inyo. Kaya kami sa korte kami nagdahingi ng tulong. Okay, as you can see, no, this police officer who called Attorney Kay Lorente informed her, practically was trying to convince her to negotiate. No? This is, to my mind, I may be wrong, this is a desperate attempt on the part of whoever requested or commanded him to call Attorney Kay Lorente, no? That is why when I learned about this, I immediately texted and called General Torre for confirmation. I texted him and waited for a reply. Since there was no reply, kasi kailangan natin ng confirmation, walang reply, pinost ko po sa Facebook. Pag-post ko ng Facebook, wala pang 5 or 10 minutes, nagpalabas sila ng, what you call this, ng state, na press con, na may babae po na police officer nagsabi na huwag kayong maniwala sa lies daw, false news na binibigay po ng KOJC. I hope you understand that the triggering factor why Attorney Kay Lorente reported it to me was because of this request for negotiation with a threat that the KOJC Cathedral will be bombed. And on my part, I did my part. I requested for confirmation. As any sane lawyer would do, I requested for confirmation from the police, but there was none, and I even posted it on Facebook. So, therefore, there was reasonable ground to believe that this may be true, and that is why SMNI reported the matter. So, you could not fault us. There was no intent to misinform the public. It was a mere reaction on the part of Attorney Kay Lorente, and on my part, I tried to verify it. Since there was no verification, hence there was news about it. So, I hope you understand. I am now entertaining a response likewise
to the declaration of President Ferdinand Marcos that there are no policemen who are armed in the KOJC compound. I think I already replied to this that maybe he was given very wrong information. And as a matter of fact, you have been here for the 5th day. When General Torre goes here, meron yan siyang dala-dala sa likod niya na parang ano ba yung armas niya, no? Tsaka yung mga kasama niya, fully armed po. So, Presidente, baka po ang report na binibigay sa inyo ay maling-mali po. At saka he was likewise saying, why great number? The PNP is deploying 3,000 policemen here. I do hope and pray that the same number of policemen would likewise go after known terrorists. And if you would like to look at the top 10 wanted terrorists, no? Sana mag-create din and with the same vigor and vitality being exhibited by the PNP in so far as against my client is concerned. With the great resources, imagine, the taxpayers' money being spent here. 3,000 policemen, and they are receiving more than 1,000 pesos a day, and then plus overtime, plus food nila, no? So that is how much, no, that the government is spending here simply because of Pastor Apollo C. Quiboloy. Are they doing that to the known terrorists who have already been killed and have been convicted by regional trial courts? I think the answer is no. Pastor Apollo C. Quiboloy is still questioning the finding of probable cause with the DOJ. The DOJ has not acted upon the same until now. The cases were already dismissed by the City Prosecution's Office, and it was the complainant, one complainant, who filed a petition for review in the Department of Justice. It was not ruled, not decided for more than 3 years despite our filing of motions for early resolution. And it was resolved at that time when there was a Senate investigation being conducted by Senator Risa Hontiveros. Voila, all of a sudden on March 3 of 2024, there was a DOJ resolution indicting Pastor Apollo C. Quiboloy for various crimes. And ang masakit pa, yung human trafficking aspect, final dito sa Davao, pero nangyari daw sa Pasig. Saan kayo nakakita na isang krimen na sa Davao City i-final pero nangyari doon sa Pasig? Pero okay lang sa DOJ, okay lang sa kanila, okay. So, sabi doon sa DOJ resolution, the Davao City Prosecution's Office is ordered to file an information, walang S as against the accused for qualified human trafficking. Anong nangyari? Ang DOJ Central ang nag-file ng information at saka instead na isa, dalawa na. Non-bailable pa. Okay? Ano pang nangyari? Gipakapinan pa, ano ba yun sa Tagalog yung pakapinan? Dinagdagan pa ngayon na meron pang freeze orders sa lahat ng mga assets ng SMNI, Children's Joy Foundation, OJC, and other entities where the name of Pastor Apollo C. Quiboloy is not even listed as a member. There is even no reasonable relation between the crimes allegedly committed in the US and the jurisdiction here in the Philippines, because we know, according to territorial sovereignty rule, territoriality principle, that crimes committed in the United States of America are tried in the United States of America. Philippines has no concern over the crimes committed in the United States of America. Crimes committed in the Philippines, US should not likewise interfere. That's why, which brings me to another point, sir. Sir President, the request therefore before of my client is very reasonable, that he was requesting the President of the Republic of the Philippines to issue a written declaration that he will not be extraordinarily rendered to the United States of America.
that the United States of America, pursuant to the famous case of Nicaragua versus U.S. concerning territorial sovereignty, that the U.S. should not interfere in the judicial proceedings here in the country. Is that an unreasonable request? No, because if you are the President of the Republic, you would want and insist that any and all processes in the Philippines should be respected, however powerful U.S. may be. And that avoidance of extraordinary rendition is even a matter of law. If you read Section 48 of the anti-terror law, it is even there, ban on extraordinary rendition. So therefore, the request of my client was very reasonable. But then again, even until now, he has not done it. So who is to blame? My client, who is merely exercising his right under the law, because an accused has the right nga to insist on his innocence even without surfacing. Miranda versus Tulyao would prove me that, and other cases decided by the Supreme Court. Why? Because if you are an accused and you really feel, like for example, you are an accused, sinabi na ni-rape mo yung bata na yun, wala naman ako doon, hindi ko talaga kasalanan. May finding of probable cause. Attorney, hindi ko talaga ginawa yan. Anong choice ko? Ang choice mo, kung may warrant ka na, pwede natin i-question yung finding of probable cause dito sa DOJ. Is that available to me? Yes po. Available yan sa'yo. What if yung DOJ hindi mag-rule sa akin? We can go on certiorari to the Court of Appeals. That is po a remedy available under the law. If you would read the Ser Corbeto case against Senator Panfilo Lacson, that was availed of by Senator Panfilo Lacson. That was availed of by Senator Gregorio Hunasan. That was availed of by Satoru Campo and even Lisa Mapa also availed of that. No? So sana may intindihan niyo po. Especially si Kabayan Noli Di Castro, in-interview niya ako. Sige sila hingi ng request sa akin, interviewin, bastusin lang pala ako doon. Oo. Hindi siya kasi makaintindi, pasensya na po Kuya Noli, I highly respect you, no? Hindi siya makaintindi na may right talaga yung akusado na mag-insist na inosente siya even if he will not face the case. Kung hindi yan present under the law, no? Di ipa-disbar ninyo ako kung hindi totoo itong sinasabi ko. Oo. Meron kasi yan. And if the accused would avail of that right, then respect it, no? Respect it. It may be an uncomfortable choice. Ito nga, tingnan nyo, anong ginagawa nung... But it is a choice. So do not tell my client, you should face, you should surrender, you should surrender. Tingnan natin kung isa sa inyo maakusa ng murder tsaka hindi nyo talaga ginawa or human trafficking na non-bailable. Sasabihin ninyo, ano kayang number niya, Attorney Torion? Kung tatawagan ko ngayon at magpatulong ako. No? Do not condemn us lawyers. Because when you face cases later on, you would look for persons like Attorney Torion who will defend you to the best of his abilities. Yan lang po. I am open to questions now. Attorney, good afternoon. Ruth Palo, News for the Manila Times Attorney. I'd like to ask if that threatening incident kanina, was it after the search sa cathedral? While undergoing the search. While undergoing the search, kaya nga tinawagan si Attorney K. Si Attorney K kasi magandang lawyer yan, matalino. Oo. Pero babae, no? I have nothing against women. So, yun, and devoted member po ng KOJC. So, yun nga, ewan ko bakit dumaan sa kanya at tinawagan, nagpanik yung bata. Oo. Biruin mo, devoted member ng KOJC at you would threaten her na kung hindi kayo mag-negotiate, bubumbahin namin yung cathedral ninyo. Hindi naman tama yun. Identify the police officer, Attorney. I will have to ask Attorney K. Lorente as to as to the identity of that police officer. After the cathedral, saan na po magsisearch schedule nila? I am incompetent to answer that. You should ask Attorney si General Torre.
Baka dito na naman siguro sa mga grounds namin kasi magaganda ito mga Bermuda namin eh. Gusto siguro nilang sirain ito. Oo. So, may nakapagsabi nga sa akin na they have the intention of turning KOJC compound into the ruins. No, sana naman hindi. Sana naman hindi. I will not also identify as to who supplied that information because this time Marites po yun. Yes, sir. Sir Johnson from ABS-CBN. Yes, sir. Paano nagkaroon ng contact si policeman na tumawag kay Atty. Llorente? Yung policeman kasi nakausap na niya yan before, no? Nakausap na niya. Probably po kasi si Attorney Laurente po yung sumasama sa kada area na hinahanapan nila ng heartbeat. Oo. So naging kaibigan na kasi sila. So anytime po kasi na gusto nila pumunta sa isang area, si Attorney Laurente lang po yung pwedeng sumama. So nagkataon po na wala siya ngayon, wala siya dito sa Davao. So ibang lawyer po yung nag-assist. May sa picture kanila. ba tayo ni Attorney K? Baka pwede mapakita. So, Yes, yes. Atty. Llorente can identify the policeman. I'm sure Hindi natin sure. I'm not sure as to that. I will have to ask Attorney K Llorente as to that, no? In order to be very truthful on the matter. Attorney, Yes, Secretary sir. from GMA Mindanao. Sir, we filed a manifestation today. Ano po yung laman nun and ano yung mga prayers natin? Honestly, right after the meeting po, kagabi pa lang, may mga drafts na yung ibang mga associates ko. Pagka morning, nababasa ko na yung ibang versions nila, no? But I was waiting for the PNP to file a manifestation kasi sila ang nag-promise motion for clarification. Mga 10 o'clock na lang, wala pa. Oo. Wala na akong nagawa, I finalized the manifestation. Inunahan na lang namin, hindi na ako makahintay. Ang essence lang doon is pinapakontent ko po sila. Siguro hindi kaagad yun mag-grant kasi nga pero at least may grounds na kami and if we will be able to present evidences later on, no, baka mag-grant. May mga ibang prayers pa doon na hindi ko pwedeng isabi sa inyo kasi this time, yung sabi nilang sub judice, baka matamaan din naman ako. Okay? Sir, yung JMC, ano po plano? Siyempre, may klase. Oo nga, I'm the law dean, kaya nga problema ako dito, no? Ang ginawa ko na lang ay issued a memorandum na online muna kami, no? Online muna kami hanggang ngayon. And I hope and pray na after ng kanilang mga parang stethoscope ang tawag ko ganyan stethoscope, no? Na matapos na po, wala talaga. Aalis na po sila. Sana po. Sir, so iba Yes sir. Good afternoon, Attorney Carlo Noguera of Canada Digital. In connection with the question of Senator Chavez of Mindanao, I would like to ask, how was the disruption, yung disruption of classes of JMC po in terms na yung face-to-face classes, hindi na sila usad of their viewing of their studies. So, aside affected ba lahat ang mga courses of the JMC po? Yes, from primary, high school, college, law school, medicine, no? I am really concerned likewise kasi the bar exam is fast approaching and I am confronted with this difficult situation now. I am focusing my attention here and really it has affected our school, no? Medicine likewise, we have a very good medicine program. We have likewise very excellent college programs po, no? But I would like to inform you instead na mag-drop yung aming enrollment sa law school, tumaas pa. Ewan ko bakit, no? But hindi po yan rason. Ang rason ko lang nahihiya po ako sa mga parents po at saka sa mga estudyante ko sa nangyayari pong ito ganun. Kaya nga isa sa proposal ko po doon sa Senado kung naalala ninyo is to make schools as zones of peace. That if there is any police operation to be conducted within school, if ever, they should be able to establish Estrada versus Escritor standards.
clear and present danger, yung dangerous tendency, kung meron ba talagang grave necessity to conduct such operation, and this should be determined by the court, no? Before you would intrude into the sacredness of the grounds of a particular school or even church for that matter. Yes, sir. Attorney Ace po ng Balitang A to Z. Tanong ko lang, bali rule out na yung sinasabi nila na banta ng pamabomba. Sana kasi nagdeklara na sila. They had to react kasi nag-post ako sa Facebook, and of course gusto nila maging pogi sa publiko, no? And they want to maintain the motto to serve and protect. Ginawa nila yun, and in fairness to them, that is a very good move po. Yeah, that is a very good move, and I would like to commend the officers who caused that press conference. Thank you po na hindi nyo po bubumbahin ang KOJC compound. Salamat po. Yes, sir. Hercules from Brigada Incident. Sir, sabi niyo po kahapon, nag-umpisa na sila nagparena sa Katignan. Doon yun sa may JMC yun. So nakita niyo na, sir? Hindi po. Hindi nga kami pasok eh. Cut po yung power doon. Mm-mm. Wala pong madilim. Mm-mm. Madilim po doon. Mm-mm. Yes, sir. Will you file a case po dun sa police officer who allegedly sent those bomb na ipabomb yung... I don't know how to answer that, but of course, yes. Yes, Attorney. Attorney, hanggang na hindi pa rin po ba pinapasama any representative from KOJC? Doon, in fairness, at 7 o'clock in the morning, inalaw na nila. In fairness sa kanila, para talaga, no? Pero kahapon pa po sila nag-start dyan, ha? Kahapon pa, hanggang nagabihan. Even after the service of the writ of amparo, no? Sila dito. Yung pag-serve ng TPO, nag-barricade kaagad. Nag-barricade pa nga kaagad. Instead na to comply with the order ng TPO, binarikada instead yung cathedral. Di ba? Klaro naman doon that they should not hinder the petitioners' academic, religious exercise of their rights. Pero instead, ang ginawa nila, binarikada yung cathedral. Yung cathedral po, yan po ang simbahan. Parang kung sa aming mga Muslim, yan po ang masjid. Kaya nakita nyo kagabi, yung mga members po ng KOJC, sa labas na lang po, nag-conduct ng kanilang devotional prayers po. Yes. What is your reaction po dun sa sinabi ng DILG na hindi kasama yung operation ng PNP inside dun sa mismong order? That is their opinion on the matter, but if you will read the rationale behind the issuance of the temporary restraining order on the second page, it clearly states that the restrictions and control of the Philippine National Police, no? So meaning the cease and desist order, ordering the PNP to restrain from committing any act or omission that violates the petitioner's right to life, liberty, or property, no? Covers their presence here, because the issuance of the TPO, no, was precisely done to eliminate PNP's restriction and control of the premises. Their presence here. Kasi sa tingin po namin, na-serve na yung warrant of arrest. Wala si Pastor Apollo Sikibuloy po dito, no? So, sana maintindihan nila yun. Yes, Attorney Marvin Ibano from XFM Davao. Nagpapatuloy pa rin ang operation ng PNP dito. Gaano na po karami o kalaki ang nasira sa mga structures ba dito sa loob ng KOJC? I will let Eunice answer that. We still need to identify po. Kasi kailangan kasi namin tingnan po every area, every structure, kung ano po yung, lalo na po yung doon sa baba, sa basement. So kailangan pa namin i-check kung saan talaga sila nag-drill doon, because meron talaga. Narinig talaga namin from the ground floor na meron talaga nag-drill sa baba. So hindi pa namin siya na-check as of this moment, kasi nga tulad ng sa cathedral, hindi talaga sila nagpapapasok kagabi. And cut yung power doon sa dyan po na phase, yung third phase ng basement, third phase po ng JMC. And I would like to inform you, sir, no?
we already wrote I do hope the city government of Davao will not be offended if I will do this. But we already wrote a formal letter informing the city engineer's office, no? Requesting for immediate assistance, because if you will read the National Building Code of the Philippines, no? Any and all plans to alter or the structures of a particular structure rather, that requires a permit from the city engineer's office. And the last time I checked, I may be wrong, no? The city engineer can actually issue a cease and desist order. Why do I have to do that? Why do I have to do that? Simply because of the fact na they are now stethoscoping, pardon the word, no? The sacred grounds of the cathedral. What will be the next, step that will be conducted by the PNP? No? It's either to drill it, or the cathedral drill it, or really bomb it, right? In order for them to, find out if Pastor Apollo C. Quiboloy is actually there, no? Ang sa tingin ko, kailangan yan ng City Engineer's Office na permit. Kasi that will affect the... I'm not saying that that is legal, ha? Sa aking palagay po, illegal yan. Oh. Pero isa sa mga step dyan, kailangan mo i-determine what if ma-affect yung structural integrity po ng building. Oh. Babayaran ba nila? Mahal-mahal yan. Oh. Sinong magbabayad sa amin? Pwede ba i-require muna ng bond? Ban. Oh. Kasi kung sabihin natin wala pala diyan. Oh. Sino magbabayad sa amin ngayon? Sabihin mo, ay sorry ha. Wala pala siya diyan. Kami. Oh. Ganun lang. Hindi naman po pwedeng ganyan. So there should be some sort of rules that have to be followed. What if he is not there? Oh. That is owned by KOJC. Who will pay us? Oh. Require mo na ban. Oh. Put up ka ng ban diyan. Siguro mga 50 million lang siguro. Oo. Before mo gawain yan. Bantayan mo. Oo. Lakay, wag naman masyado marami siguro. Oo. Pwede tayo mag-propose ganyan siguro. Of course, subject to the approval of the Board of Administrators. Pero labas kayo. Pwede natin pag-usapan yan. Oh. Labas kayo kasi hindi na talaga kayo welcome po dito, mga PNP. Ako, kaibigan ako ng mga pulis. Dami ko mga pulis na mga kliyente dati, hanggang ngayon. Oh. Labas po na kayo, pwede natin pag-usapan doon sa korte. Oh, we will define the parameters of your search. In the meantime, lagay muna kayo ng mga personnel dyan, mga 5, siguro 10. Oh. Na ma-assure kayo na walang tatakas. Oh. To diffuse the tension, pwede kami dyan, ha? Pwede, that's subject to discussion. Oo. Pero alis muna kayo dito kasi tapos na po yung service ng warrant nyo. Pero kung gusto nyo yung pag-usapan, si General Marbil, no? Si Secretary Abalos, parang mabait pala si Secretary Abalos eh. Oh, in fairness to him. Oh. So, Secretary, baka pwede natin yung pag-usapan. Huwag kayong magtawag dun sa dalagita namin na abogada. Oh, dito sa akin magtawag. Pwede natin pag-usapan 'yan. Oh. Sir, lalaki ang police. Lalaki. Sir, naka-on daw yung phone nyo. Tama ba? Ano update sa phone mo? Pinapa-check ko nga kasi ito pa. Oh, galing-galing talaga eh. Oh. May mga text blast na lumabas 2 nights ago siguro. Oh. I had to explain, di ako yan. Oh, na nagsasabi na ano nga ba yung ito oh. KOJC followers take arrest, Attorney Israelito Turion. KOJC followers do not negotiate on the basis of a politicized situation. Do not compare things and events. The real situation is based on a warrant of arrest of Apollo Quiboloy et al. No? KOJC followers, do not be pretentious. The oppressor is your pastor Apollo Quiboloy, not anybody else. Your pastor molested your followers. That's tapos wrong apostrophe. The facts, no? Your pastor made a mental conditioning / framing for you to follow and give your body to him.
That's, tapos wrong apostrophe, that's the facts, no more, no less. The background of the situation at first, pastor was a plain preacher, and now he has a huge amount of properties and money, a self-declared son of God, Attorney Torion. Oh. So, tinext blast ito, ang daming mga members ang nakatanggap, no? So, hindi ko naman ginamit yun, no? Hindi naman ako ang nag-text nun. So they really have this capability, no, to perhaps clone your phone and then text para to divide and rule. Wag na tayo wag na yung mga tactic din, mga boss, commander, yung mga tactic na meron kayong isang BOA na siya ang nagbigay sa amin ng information na nandyan talaga si pastor. Sir, hindi na po bibenta sa amin yan. Sa akin, divide and rule tactic yan. Kung pwede, pag-usapan natin ng diretsahan. Yung in good faith ba? Wag na kayong magawa ng istorya na si minister ganito, siya ang nagsabi sa amin, nabigyan namin siya ng 10 million. Kaya sigurado kami na nandyan si pastor. Nabigyan daw ng 10 million, bakit wala pa rin pera itong minister nito? Tapos, meron naman ito, yung babae na kasama dyan. Yan ang source namin, nandun daw sa may JMC daw, sa likod daw, may bunker daw dyan. Sir, wala na tayo pong ganyan. Kung gusto nyo ng wala talaga si pastor dito. Tapusin natin po ito. Please lang, kung gusto nyo talaga maghanap si pastor dyan sa KOJC Cathedral, no? Pag-usapan natin sa korte, lagyan natin ng mga parameters kasi sacred ground yan. Lagay muna kayo ng mga 10 tao siguro dyan, pero labas muna kayo, no? And then we will have to agree as to how you will conduct your intrusive search, no? Pag-usapan natin kung jackhammerin nyo ba yan o ano ba yan, anong gagawin nyo. Pero dapat through the instrumentality of a court. Huwag nyo pong gawain na parang kayo na po ang may-ari. Hindi po sa inyo yan. Hindi po sa inyo yan. Pagmamay-ari po yan ng KOJC, product yan sa dugo, pawis at perwesyo po ng 7 million members ng KOJC. So, pwede natin kung 100% sure talaga kayo na nandyan si pastor, pwede natin pag-usapan. Mag-iwan kayo ng mga 10 tao dyan na i-cordon ninyo. Hindi naman siguro kailangan ng 1,000 people dyan. 10 tao, cordon nyo in the meantime. Usap tayo sa korte kung anong gawain para ang korte ang magawa ng parameters. Kung anong gawain ninyo. Okay kami dyan na proposal. Pero, yes. Clarification, yung cathedral pala hindi pa na-search? Ilang beses na nila yan na-search? Ilang beses na po. Day 1 pa lang. Yung cathedral kasi namin, ma'am, the whole 30 hectares po ito, yung cathedral namin especially, sagrado po yan para sa amin. Kagaya sa atin po, baba po yung reliyon natin, paniniwala, yung mga simbahan, sagrado po yan. Hindi na po kami nakakasimba Sunday. Nagde-devotional po kami dyan every 3 hours po. Yun po ang weapon namin. Wala kaming baril dito. Wala kaming mga armas dito, paputok, droga, kung anong mga pinag-iisipan nila. Wala po kami ginagawa. Basta naglilingkod po kami sa Diyos dito. Kahit na iba-iba yung kahit konting respeto lang po. Konting respeto lang po, ma'am. Biruin mo papasukin mo dito 3,000, 4,000 mga policemen. Natutulog po yung mga babae dyan sa JMC po, sa basement po. Pinapaalis, alas 10, alas 11 ng gabi kasi magsusearch sila. Natutulog na lang po yung mga kasi walang po kami halos tulog hanggang ngayon po. Kasi nandyan po sila lahat. Ito po mga konting respeto lang po. May eskwelahan po kami. Wala pong pasok. Paano ka makapasok? Nandyan yung mga polis nakabantay. May armado pa ng mga baril. Community po ito, ma'am. Marami po nakatira dito. Matanda, bata. Kami po. Dito na pa ako lumaki. 7 years old, nandito na pa ako. Now, I'm 40 years old po. Yung mga pagbibintang po ninyo sa ministry po nito, I don't blame you. You don't know pastor. Hindi nyo alam paano kami inalagaan dito. Kung alam namin may pagmumulista dito, ako mismo umalis na po ako, ma'am. Tagal na panahon. But why we defend? Because this is our home. Tinuruan kami ng kabutihan po dito. Ni isa po na kasamaan, wala pong tinuro sa amin dito, mga ma'am, mga sir. For 40 years po, nakatira po kami dito, itong compound na ito. For the past administration, wala pong ganito nangyari. Ngayon lang po. Gusto lang kami itong lugar po namin.
Kasi itong ginagawa, hindi na po ito search warrant o warrant of arrest. This is invasion po. Invasion. Gusto lang kami lahat po na nandito ng pagmamayari po ng kingdom. Not even a single property named under Pastor Apollo Sikip. This is under Kingdom of Jesus Christ. Kaya kami lahat dito, taga Kingdom of Jesus Christ, member ka man, full-time or to-work, nandito kami to defend po our place. Bahay po ninyo, ma'am. Sige po. Sir, bahay po ninyo, sir. Magsiserve po ng warrant, hindi na alis, nandyan na. Ito ma'am, kahit saan sila dumudura, hindi kami dumudura dito, may rules, house rules po kami, kasi sagrado, holy po ito sa amin, banal po ito sa amin. Kahit saan po umiihi, may naninigarilyo pa po, may nagtatanggal po ng damit nila, na parang bahay na nila. Binastos po ninyong lugar namin. Pinapasok po namin kasi sabi nyo, ayaw nyo yung gulo, you are just following orders. Okay sir. Habang negotiation tayo dyan, you are giving us 30 minutes po, General Torre. How come po, pumasok kayo, giniba nyo po yung kural namin sa likod and we can provide the videos. Nagtirgas po kayo. Yun po sa dahilan, bakit namatay yung kasamahan namin? And you are, minaliit nyo po, namatay dahil sa overfatigue daw. Ganun po, namatayan kami ma'am, namatayan po kami. Marami pong nakulas, marami po ang nagkasakit, marami po. Diyos ko. Bakit hindi nyo inalaw na papasok yung request namin na 911 na sa from City Government Davao? Kasi yung itong katera, ginawa namin lahat ng pasyente namin dyan po namin in-stock ma'am. Kailangan po siyang dalhin sa ospital. Anong ginawa po ninyo? You just let the doctors bumaba doon sa bus, pinalakad niyo po papunta sa katedral. Ganun na ba kayo kagarapalan? Wala ba? Hindi nakikinig ng kapwiran. Hindi po nakikinig ma'am. And sinabi na, hindi kami nakikinig sa baliktad po na, Tori, you are a great deceiver. Nakikinig kami, sinungaling po kayo. Tao po kami kausap. Tao po kami ma'am, kausap. Kasi sumusunod po kami sa batas. Siya po ang hindi sumusunod sa batas. May court of order na po. Bakit hindi po kayo aalis? We are demanding you to get out of our property po. Bahay po namin ito. Bahay po namin ito ma'am. Dito kami nakatira. We will not give in at give up na, sige, bahala. Hindi po. Hindi po ganun. Try nyo, kung sa inyo po ito mangyari, mga mamang sir. Kung sa inyo po ito mangyari, marami po bata dito. Makakita po ng pulis, nanginginig, sumisigaw sa takot po. Hindi namin alam paano po yan i-control. Okay lang po kami, nasanay kami from June 10 na ginawa nila yun. Until now, di pa po naka-recover. Eh na naman po. Excessive use of force, that is really absolute abuse of power and authority po. Lahat po na ginawa nila dito. Saksi po kayo, no? Kahit saan na lang sila natutulog lahat. Nagkalat po lahat. Lugar po namin ito, ma'am. Amin po to. Blood, sweat, and tears po, pinundar po namin dito. And you have the guts and the audacity na ibuli kami, na insultuhin po kami dito. We never force you to believe the kingdom doctrine kung anong tinuro ni pastor. Hindi po kami namimili. Kung ayaw maniwala, go ahead po. But this is not about religion anymore. This is about human rights. And then the president issued na maximum tolerance, walang inapakan na human rights. Mga buta ko po ba, president? Binuto po namin kayo. Sinuportahan po namin kayo. Bulag po ba kayo? Bingi po ba kayo? Saan nangyayari po sa grounds? Yung statement nyo lang po, nasabi, not even a single arm. Hindi armado pumapasok dito. Kayo mga media, pwede nyo ipakita yan? Tapos ganyan yung statement niya, tapos showing kung anong nangyayari dito, bakit may matas na kalibre ng baril. Wala nang human rights violation dito. Hindi doon gumagamit sila ng tear gas. You are. Wala po kayo sa, for out of the reality po. Kung sino man po nagbubulong po dyan sa kanya. Hugas kamay naman po si Secretary Avalos. Because it's pure police operation. Sino pong maniningi? Sino pong sisingin namin? Si Tori, si Marvin, tumatanggap ninyo sila ng utos. Pagdating po sa accountability, hugas kamay po. Ngayon po, on the 5th day po, kahit nakakahiya po sir, pero lunukin niyo po yung pride ninyo sir, wala po kayong madala. Umalis na po kayo sir. Pinagbigyan na po kayo. And huwag niyo pong i-twist po ang mga balita, ma'am sir. Makapatiran natin sa media, huwag niyo pong i-twist. Biktima po kami dito, hindi po kami nagpapabiktima, hindi po kami nagpabiktima, biktima po kami dito. Wala po kami kalaban-laban sa polis. Paano namin labanan mga polis ma'am? 3,000, 4,000. Wala ka kami pa rin. Kita nyo, nanalangin lang kami dyan. That is only our weapon. Humingi sa Ama ng kalakasan. And they thought na kami, mawikin yung faith namin, kaya nagpapalabas sila ng mga ganyan, mga negotiation. Bombahan dito, ganito dito, paulanan kayo, hindi na kayo makakapasok, gugutumin kayo. Lahat galing yan sa kanila, ma'am.
para kami magka-watak-watak po, pero no, the kingdom even stronger po on our faith, on our ground, because we will really stand our ground po. Kasi alam namin, mami, wala kaming ginawang masama. Alam namin, wala kaming ginagawang masama, kaya tatayuan po namin yan. Handa nga kami magpakamatay man sa lugar po na ito. Bakit saan po kami dalhin? Ito yung lugar na binigay ng Ama, ng Diyos po sa amin. Kayo, sa bahay ninyo, kung papaalisin kayo, nasa iyo yan, pinundar mo yan, dugo, pawis mo, buong buhay mo, wala kang gagawin? Ito ma'am, sentimento po namin ito, nasasaktan po kami. Tapos parang walang nakikinig po sa amin. The full force of government po, ma'am. In-implement lahat po. Ito naman, DILG, DSWD, may human trafficking na naman. Yung sinabi ng human trafficking, bumalik dito, yung nanay. Kasama namin, nabigla siya. Bakit? Ay, nag-usap naman kami doon. Tapos nilagay ako sa kabilang room, nagpe-press conference siya doon. Then, hindi ko alam, na ganun pala. Human trafficking na pala. Ano yan? Ano yung garapalan? Kasi hindi nyo makuha yung gusto ninyo, dadaanin nyo kami sa illegal. Tapos sasabihin nyo kami ay illegal, kami ay hindi sumusunod sa batas. Let's be fair po. Let's be fair. Kasama sa media. Please. Kasi minsan madidisappoint, ma-frustrate ka, kaya hindi mo masisisi yung ibang mga kingdom members. Kahit hindi kingdom members, kahit yung mga nakasaksi, nakikita ng anong pangyayari. Mabubulyawan kasi siya. Mga bias kayo, gagano tayo kasi. Hindi namin makontrol sila, ma'am. Kasi paglabas sa media, bakit iba? Bakit iba? Bakit hindi nakuha po yung side po namin? Ang dali-dali lang pong i-deny ng PNP. Madali-dali lang pong i-deny ng PNP natin ginagawa. Yung sabi na, tiniris, hindi daw yung tiniris, sa usok lang daw yun ang gulong. Purbida, ano ba yun? Napakadali pa magsabi nila, may official statement ka agad. Ito kag papalabas po sa media. And then, pag dito naman, sumusulat kayo, okay. Let's be fair, kahit hindi kayo pabor po sa amin, pero ilagay niyo po yung ano yung statement po namin. Pagdating po sa mga national, pagdating sa desk po nila, hindi ito ang gulo, ang balita na gusto namin. Dapat ito. Para bang may nagdidikta po? Bakit hindi lumalabas yung mga tudong nangyari dito? Kaya nakakasakit po sa puso. Nakakasakit pa ma'am, sir. Pagod na kami dito. Frustrated. Walang tulog, nagpupuyat, hindi walang ganang kumain. Maraming aayusin, mga bata. Ano nang gano'n? Ang eskwelahan pa. The JMC, majority, hindi po taga-kingdom ang nag-aaral dyan. Majority po, hindi taga-kingdom, hindi members. Kaya the parents, na-frustrate na, galit na, gusto na nila, kasi hindi normal na yung mga anak nila na mag-aaral dyan. Apektado na po. Lahat po kami apektado. So, please understand us po. Mataas po mga emotions sa mga tao dito. Kasi nga nag-expect na kami. Ngayon po lang po kasi hindi ako lawyer, hindi rin ako police. Ngayon po ako nakarinig na ganyan, mag-serve ka ng warrant of arrest, na mag-stay ka dyan ng 5 days. Ano ba ang purpose nyo siya? Naikot nyo na, ang isang building, hindi lang po isang beses na sinerch. Babalik-balikan po yan. For example, ang building na JMC, iba't iba po yung tropa nila, by unit. After ma-search nito, lalabas yan, another unit na naman. Grupo kasi parang masigurado nila, baka yung iba hindi nag-search, another na naman, ganun po pa. May rotation po sila, ma'am. Pinabayaan po namin. They will just let the lawyers come in after na makurdon at may gagawin sila doon. Hindi namin alam, tanimbaw, hindi namin alam. Papasok niya sa isipan mo, mami, bakit hindi mo kami pinapasok? Kung wala kayong gagawin niya, bakit? Diretso na. Kung clear yan, mark this building clear, wala talaga. Mark this building clear, then, then, move out, alis kayo. Palakasin yung intelligence niyo, maghanap kayo kung saan yung gusto hanapin si Pastor, baka sa China. Ganon lang po, ma'am. You demonize us, you pictured us, lahat DILG, DSW, DOJ, they picture us pastor na hindi pa convicted na the most criminal of all time, the most number 1 terrorist. Yun po pinipicture para yung perception, mind conditioning ng tao. Masama talaga, ganito, dapat na, bias na baka. Diyos ko. Saan pong fairness po dyan? Saan pong fairness natin, ma'am? Ma'am, tao din po kayo, ma'am. Tao din po kayo. Wala ba tayong puso? Wala. We respect kung may court of order. Okay, may warrant. Sinasagot ng lawyer Kasi dumadaan po tayo sa due process. Pero huwag naman po ganito, garapalan. Huwag naman po pangbabastos po sa aming compound po na pinakamamahal namin, napakalinis. Ito pong turo sa amin ni Pastor, maglinis, ayusin kasi banal po ito para sa amin. Ito po, banal para sa amin. Tapos, babalurain nyo, babastusin nyo. Hindi namin matanggap mo ba? Kaya kung gano'n, marami nagkwestiyon, bakit ako pumunta sila? Wala nakikinig sa amin, mami. Wala. Ang police sana na mag-defend sa amin because we are part of the public, sa citizens of the Philippines.
and they're mandated to serve and protect. Sino ba ang pinoprotektahan nyo mga sir, mga ma'am? Sino ba ang siniservisyohan ninyo? Di ba dapat kami na nasa public? I want to be clear. Hindi po nang kini-question, mag-serve kayo dyan. Nakailang serve na po kayo ng warrant of arrest. Sige nga, nakailan na pong unit, NBI, PNP, babalik-balik na po 5 times. Kita namin lahat. Kung may tinatago ko dyan pa lang sa daan, magkaduguan na. Wala, okay, sige, kung anong gusto nyo i-search. Kinikita namin, we are not resisting because they said, we are law-abiding citizen po. Sinusunod namin. Now sila po, hindi po sumusunod sa batas. Kung mag-voice out kami, sinisikil po, walang nakikinig, iba po yung lumalabas. Parang nahatulan na po, ma'am. Parang kami po yung pinakamasama. Na KUJC is the biggest syndicate group. Grabe naman yan. Namuhay kami ng payapa dito, ma'am, for 40 years. Bakit nyo kami guluhin? Papasok kayo dito, guguluhin nyo po kami. So you said, sir, you said na yung 50 years old alleged na human trafficking victim is bumalik dito. Kasama po. Can you present her to us para ma-clarify kung nabiktima ba siya or hindi? Mas maganda. Can we interview her? Mas maganda po. Mas maganda. Para malaking sampal po sa kanila. They're playing tactics po eh. They're playing tactics. Pwede namin siya interview after the press con. Papatawag po natin, ma'am. Clarify things. And also yung 21 years old, if bumalik din siya dito. Papatawag po natin. Na ano na ba sir? Nakita mo parang, nakita mo parang tease of the night kasi di ba madaling araw sila like nagpasok ng mga boxes tapos Yes po, parang ganun po. Ipupuslit nila ma'am madaling araw. Nagbabantay tayo 24 hours, walang alisan po. Yun ang mag-cause ng commotion. Kasi okay, dumadaan sila sa scanner parang ay kanatag ka. Bigla-bigla sunod-sunod, ang bilis-bilis parang ganun babanggaan ka kahit nakaharang ka. Babanggaan ka talaga, ma'am. Ano yung mga lakas ng mga missionary workers, walang kalaban-laban. Kahit tawag, lawyer, tawag kami kasi para may negotiation kasi you are not allowed to bring it here, sir. Anong gagawin sa compound po namin? Ang iba, gusto na, titira na ba kayo dito? May dala kayo mga microwave, oven toaster, mga kaldero, lahat? Titira na ba kayo dito? Hindi, ayaw na kayong umalis. Wala po. Kahit sino pong tanungin, walang makasagot. Even General Torre, wala po siyang timeline. Binigay na po sa kanya lahat ng gusto niyang... Saan sila naliligo sir? Lumalabas na sila? Walang nigo po. Walang nigo, ma'am. Nangangamoy na po ang buong compound, ma'am. Naawa din na po sa kanila kasi sumusunod po. Kung kausapin mo sila, ma'am, gusto nilang umuwi sa mga lugar nila, namimiss ng pamilya nila kasi walang orientation na ganito. O sa punta lang doon, may seminar. Pagdating dito, wala, ito na pala. Unit ba yun? Ito, sugod dito, ganito, naka-arrange na pala sila. Nahirapan na rin sila. Kahapon nga yung nag-block kahapon sa akin, pati ako hindi ako pinapapasok. Bagong unit pala from Davao Oriental. So, nung nag-try ako ng pasok, kaka-relieve lang pala nila. Sir, hindi mo ako papasukin. Sorry sir, sino ka pala? Sir, ako po abogado dyan. So, hindi talaga ako pinapasok, no? Bago pala, nag-relieve sila eh. May mga police na from other regions, 100 dito, 100 dito. May mga Coast Guard nga daw eh. Tapos, I think yesterday, allegedly ha, kasi kulang sila ng tao, taga Eastmincom daw ata ang pinapadala. I don't know if that is true, subject to your verification, no? Kumukuha, like for example, BARM. Yung BARM nakakontribute na dito, mga 200 ata. 200, itong region na ito, 400, mga ganun ba? So plus, pati Calabarzon, pinadala na dito, no? So imagine the cost of the government, no? Yung plane ticket lang. So, grabe. Any other questions po? Yes, sir. Do we have any proof dun sa sinasabing jackhammering or drilling aside from dun sa naririnig lang? Ang problema kasi hindi kami pinapapasok eh. So, right now my lawyers are trying to find ways to verify such, no? And if we can have proof, we will provide it to you. Right away. Kasi General Torres denying hindi raw niya alam na may ganito. Okay, very good, very good. Tayo din ng jackhammer na nilabas nila kahapon. Yes. We will provide you, no? Sige po. Para kasi ma-erase naman ganyang question. Every time may operation, pasamahin. Hindi.
after na natapos na lang ganun, let the lawyers and camera in, magdududa ka talaga. Bakit hindi? Okay, like sa katedral, nagkampo-kampo muna sila dyan, ang dami ginagawa. Then, doon na pina-open pag tapos na pala sila. Ang problema kasi, yung rules talaga, pag search warrant kasi, search warrant hindi arrest warrant, supposedly may witnesses yan, no? Na magsama. Dito, arrest warrant lang, nagkakandak muna sila ng search, thorough search, tapos pag may mag-attempt na magpasok, hindi pinapapasok. Kaya nga, medyo may problema talaga. Any other questions po? Yes, sir. It's either to attorney or to Sangay Carlo. Yes, yes. To ask. I know restless nights has been happened in the past months, 2 months to be exact. But there are some manifestations from various institutions and religious organizations in solidarity with what we are fighting for. What is the message to those institutions that have given the support in defending the situation right now in the kingdom of Jesus Christ? Yan, nagpapasalamat talaga kami, no? Even if we differ in our faith and in belief po, pero maraming salamat po, nag-express po ng support, no, na naunawaan yung kalagayan po namin dito kasi nga wala tayong ibang takbuhan Wala po ibang takbuhan. Kuha tayo ng nasa korte na tayo, may rito pa parang hindi naman sinusunod, wala tayong ibang takbuhan. So, dudulog po kami doon sa taas, nananalangin lang po kami. And maraming salamat po sa express na kalang support by groups, different religion po, no? Thank you so much po. Thank you so much po. May mga academe po, mga volunteers din po, mga ordinary citizens po na nagda-drop by dyan, nagbibigay po ng bottled waters, pagkain po, whatever they can, as support po sa amin dito. Maraming malaking bagay po yan sa amin. Napakalaking bagay po. Yung mga alumni din namin, pinapasalamatan namin, no? Yung mga lawyers namin na na-produce na sa GMC, nag-volunteer na mag-duty dito at saka sa Glory Mountain, Prayer Mountain, no? Kasi may attempt sana na pumunta doon sa Glory Mountain, na sana hindi na ituloy. And then may nagpapadala ng mga pagkain. Salamat sa mga lawyers at saka salamat din sa mga taong may ginto na puso na nagpadala ng mga pagkain dito kahit na pahirapan yung pagpasok ng mga pagkain po dito. Salamat po. Attorney, can you confirm na may freedom na yung mga tao kapag na sila dito? I cannot confirm that, although I must admit na ngayon wala nang nag-prevent sa akin. No? Nakapasok na po ako. So at least yung Writ of Amparo to a certain degree na-follow naman kasi kanina wala nang humarang sa akin, no? Nakakalabas-pasok na sila pero may barricade pa rin sila sa gate. Pero po sa entrance po namin. Nandiyan po yung makapal na police pa rin, no, na presence po nila. Pero they let us come and go na po sa kaya yung iba namin na makasama nakakapasok na po dito po sa loob. In fairness naman po sa kanila. Pero ang pagkaintindi ko po niyan sa Writ of Amparo, alis talaga sila. Stop nila na. Natutulog din sila dito, sir. Yung mga members. Natutulog na rin sila. Opo. At least kahit papano meron pa rin good yung writ of temporary protection order kasi nakakapasok na kami, no? Kanina hindi na humarang sa akin, unlike yesterday, even after the service of Writ of Amparo, ako nga hindi ako nakapasok. Kita niyo naman siguro, nandun naman siguro kayo kahapon, no? Hindi ako nakakapasok. So any other questions po? Okay na tayo? Good. What are the basis of the KOJC na yung mga media is biased? And can they cite an example kung saan naging bias ang media? Ganito lang po, no? I already issued an apology, no? Doon sa mga members po na nabasto siguro, no? Sorry talaga kasi yung ibang membro po ng KOJC hindi na nila prevent yung kanilang damdamin ng pagkakita nila sa news, iba yung angling ng report, no? I was once a journalist also. You can always provide a good angling or a bad angling to the news, no? Perhaps a very good example was what happened to me when I was interviewed by Canoli de Castro, no?
ang daming tumatawag sa akin, grabe, nakaka-stress yung tawag talaga ng mga media, no? All over the Philippines, pero I'm doing my best to respond, even if mahirap talaga sa schedule ko. Pinagbigyan ko si Canoli, pero you all know, kayo na mag-decide anong nangyari dun sa interview namin. That is a very good example of bad journalism, no? Because I think we know that as a journalist, you are there to elicit truth, not to put out your opinion on the matter. Yun lang sa akin. Ang nangyari kasi sa akin doon na parang ininsulto na ako, ininsulto na si pastor. Yun ang feeling ko, ha. So kaya siguro kung ako nga na medyo naibahan ako, no? Abogado na ako, di na ako ng law school. Naibahan nga ako, how much po yung mga ordinaryong tao. So I hope you understand also that their feeling may also have a grain of truth, no? I mean, there may be some basis into it, but still, that is not a ground, that is not an excuse to forget your good manners and right conduct. And because of that, I am asking your utmost apology. We will do our best, no? Na i-explain po sa kanila na most of you are doing your jobs, no? Kasi pag report natin, alam ko yan report natin, ano doon sa studio, yung mga bossing ninyo, yun ang nag-provide na ito lang ipalabas natin, hindi nyo control lahat, no? So naiintindihan ko yan. So unfair din na i-judge kayo na ganyan. Kaya nga sorry talaga po, ha? But on our part, we will try our best. Pero hindi talaga namin control lahat We will try our best to issue a directive to still be respectful and to honor the job of media men, because I know really, especially ikaw, ang bait-bait mo kaibigan nga tayo Oo. So sorry talaga na nangyayari po yan, ha? Pasensya po. Pero kami, i-try talaga namin na i-explain sa kanila na trabaho lang yan sa kanila. Please respect them also. Pareho ba ako ba? Meron man ding ayaw sa akin, di ba? Pero anong magagawa ko? Ito yung trabaho ko I have to defend my client with all vigor and vitality and with all devotion, because this is my oath. My oath as a lawyer. And I do hope also yung mga iba din na nasa kabilang kampo, kung may kampo-kampo ba naman dito, they would also understand that I'm just doing my job. Kaya si Sir Carlos, siguro makakuha natin makamit sa mga tao. Kasi like kagabi, sir, dumaan kami lang, nag-prayer sila. Tapos lagi na, dyan, mga yung balas na media, tapos nag-pray sila. Parang, Sa amin naman, yes po ma'am, sa amin naman ma'am, we cannot control, very high yung emotion. Kung, if you're a media person, pag hindi ka naman bias, hindi ka masasaktan po. Pag ginagawa mo lang, tama yung ginawa mo, na bias ka sa katotohanan, hindi ka masasaktan sa mga pinagsasabi ng mga tao. Kasi alam mo, sarili mo. Ay, ignore mo lang yun kasi alam mo trabaho mo, ginagawa mo talaga. You will just let truth to come out. Ipipresent ko yung truth. Pero yung mga nagre-react talaga ma'am na siguro ginagawa talaga nila, nasasaktan po sila. Kaya nga yung kahapon, naglabas ako doon, may mga patira sa Davao Media po, usap, sinabi na nag-blatter sila kasi sinabol daw sila, ganito ma'am, taga-kingdom. So provide the names po. Kasi may disciplinary action, we do not tolerate and we don't teach that here po. Provide the names po, isa-isa natin sino yun, patawag po namin. Wala pa man po na-provide na names po. Yes po. Sir Carlo, may question lang tayo dito. No? Pag nag-report pa sila ng patungkol dito sa loob, na nangyari sa loob, meron bang bago nilang i-report, may kumontak po sa inyo na para makuha naman yung sign ng KOJC o yung sign ng nila Torre ng nakukuha? Yeah, wala po on our side. Kahit yung June 10 pa po na event, June 10 na event or even ito po na event na nangyari noong August 24, yung pabalik-balik po na kinukuha niya, bakit ang takbo ng news that ang kingdom na matagal daw yung paggawa nila ng search dito o warrant kasi nagre-resist daw kami. Sabi ko, ang logic dyan? Kung nag-resist kami, hindi namin kayo pinapasok. 3,000 i-resist mo, 4,000 na mga pulis, ma'am, i-resist mo, mga baril. Ganun ba? Ganun ang angulo ng balita nila. Wala nga, hindi nga sila resist. They can move freely. Pag kinordon nila sa building po, hindi kami makagalaw. Mag-resist ka pa. Ganun na po. Nakatayo na po kami mo Tapos, ito yung diskarte nila Nakatayo kami, ganyan, siyempre nagtayo. Wag muna kayong gumalaw dyan kasi may lawyer kami. Ganun ang asamin Pag-usapan mo sa lawyer. Ganun ba kung okay ba yung gagawin? Hindi. Gigit-gitin ka nila palagi. Ano ba to? Tapos, kung pag magigitan ka, the tendency po,
Hindi naman po ba, tutumbal ko, tulak din po. Yun naman, nagre-resist na daw. Sabi ko, paano po yung explain? Logical lang po, ma'am ba? Logical, pinapasok na kayo dito, tapos sinabi niyo pa na nag-resist. Ano pong connection doon? Maybe because Sir Carlo, walang contact person ang media dito sa SMNI. Except kay Attorney Torion. Oo. Siguro you can provide us your number para just in case may clarification, we can contact you. Pero ito ha, yung report sa human trafficking. That's a very grave accusation. Did you even provide a colatilla there that we tried to reach for SMN out, we tried to reach for KOJC for comments as to this alleged human trafficking angle, but we failed to do so. Maski man lang ganun, wala. Yeah. It was reported matter-of-factly. It turned out to be a dud. It turned out to be very false. Did somebody cover that the report on human trafficking turned out to be not true? That the member is a 52-year-old and allegedly like that, even allegedly na lang. Oo, wala din. Kaya siguro yung angling lang natin, I'm not trying to teach you how to do your job, ha? So siguro pag may mga ganun na kuha ka rin ng komento dun sa kabila. Oo. Kaya para you can present the news fairly and objectively. Kaya it is incumbent upon you, it's within your code of ethics to, before you put out a news, you have to exert effort to get the other side. Okay? That's your duty and your responsibility as a journalist. Because if you only report that side, members ng mga human trafficking, the end na. Unfair yun. You only did part of your job. There's still that difficult part of securing the comment of the other party. Perhaps lang, dun tayo nagkulang. Yun lang po. At maraming salamat po sa inyong lahat. And thank you very much for giving us the time.